Nagtago pero bumagsak din sa kamay ng pulisya ang lalaking nanggahasa umano ng menor de edad sa Laguna. Nagbunga ang pangmomolestya kaya umano nagtago ang suspect. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Ano man sabihin mo, pwedeng gamitin laban sa iyo. Hindi naging madali para sa mga otoridad ang paghahanap sa 26 na taong gulang na lalaking ito na naharap sa kasong panggagahasa. Nagpalipat-lipat daw kasi siya ng pinagtataguan matapos ang pang-aabuso sa 16 na taong gulang na biktima. Sa investigasyon, pauwi na raw mula sa isang vet ang dalawa na parehong miyembro ng drum and lyre band. Imbes na ihatid siya ng akusado sa kanyang bahay, ay dinala siya sa isang bakanting kubo at doon siya inabuso. Minsan lang may nangyari sa biktima at sa akusado pero hindi agad nakapagsumbong ang biktima. Pero ang minsang pang-aabuso nauwi sa pagkabuntis ng biktima. Ay nalaman ito ng kanyang pamilya kung kaya agad silang nagreklamo at naghain ng demanda at nilabasan nga ng warrant of arrest itong akusado. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong ngayon sa Cavite Police Station sa Laguna. Naharap sa reklamong statutory rape ang suspect na walang piyansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Para ayusin ang pagkakaiba ng bersyon ng panukalang 2025 national budget ng Senado at Kamara, bumuo ng technical working group ang Bicameral Conference Committee sa kanilang unang pulong kanina. Pagtiyak ni Senate President Chis Escudero, may bibigay sa Pangulo ang panukala bago ang Christmas break ng Kongreso. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa simula ng unang pulong ng Bicameral Conference Committee, may paalala na sa mga senador at kongresistang miyembro nito. Let's keep things practical and straightforward. We don't need to overcomplicate this. My only plea is for us conferees not to take ourselves too seriously. Kung sobrang init na ang diskusyon, baka kailangan natin mag-coffee break to settle our differences. Layo ng komite na pag-isahin ang magkaibang bersyon na ipinasa ng Senado at ng Kamara ng panukalang 2025 national budget. Ang ilan sa maaaring pag-usapan sa Bicameral Conference Committee ang binawasang budget ng Office of the Vice President at ang pagkakaalis ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na isinulong noon ni House Speaker Martin Romualdez. Actually, konti lang naman yung major na pagkakaiba doon. Yung narinig naman ninyo, di ba? Yung AKAP, for example. Yun lang. From the AKAP, ano pa po ba yung medyo contentious? Well, nagkapareho naman kami doon sa mga iba't ibang mga inisyatibo rin. So, sa ngayon, intayin na lang natin kung ano yung magiging pagkakaiba. Kasi syempre, tinatawag nga babanggain yung dalawa eh. Noong nakaraang taon kasi, naging issue ang pondo ng AKAP na sabi ng ilang senador ay hindi nila alam na ipinasok ng mga kongresista. Kaya hirit ni Senador Bato de la Rosa, bigyan sila ng oras reviewin ang pinal na bersyon ng budget. Before we sign the BICAM report, please give us enough time to read over again and check for everything, Madam Chair, before we sign, para hindi tayo magmukhang tanga. Yes, Senator De La Rosa, this has been the commitment of your Chairman of Finance as well as our Senate President. Bumuo kanina ng isang technical working group para ayusin ang mga pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara. Siniguro naman ni Senate President Chis Escudero na may bibigay nila sa Pangulo ang panukalang budget bago ang Christmas break ng Kongreso. Mahaba't komplikado man, inaasahan ko na sa takdang panahon pa rin sa darating na linggo, bago tayo mag-adjourn para sa Christmas break, ito'y matatapos, mapagtitibay na magkabilang conference panel. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! There's a new P-pop girl in town. Hi, Blooms! I'm Binilin Mercado! Yan ang kwelang hatid ni Jenilyn Mercado na nagbihis alabini member sa kanyang latest IG post. Pinusuan ang get-up ni Jenilyn na from head to toe ay cherry on top ang vibes. Ang kwelang gimmick, birthday surprise din daw ni Jen sa kanyang producer.
Ultimate bias daw ni Dennis Trillo si Binilin na may pasample pang kanta. Ayokong umasa sa paniniwala. May pag-asa nga bang na baka ang puso ko'y mapagbigyan? Iminungkahi ng isang grupo ng service exporter na magkaroon ng upskills training ang TESDA. Daan daw yan para maging kwalipikado ang mga manggagawang Pilipino, lalo't libo-libong driver ang kailangan sa Japan at ilang bansa sa Europa. At nakatutok si Maki Pulido. 7 taon nang namamasada ng taxi si Rexon. Pero kahit 24 oras pa siyang magmaneho, hindi pa rin daw sapat ang kita kaya naghahanap siya ng oportunidad sa ibang bansa. Sobrang hirap na po, ma'am. Mahal ng bilihin. Mas maganda po sa ibang bansa na lang. Sa ginanap na Overseas Labor Market Forum, sinabi ng Labor Attaché ng Japan na mahigit 24,000 na taxi drivers ang i-hire nila sa susunod na 5 taon. Halos 4,000 naman na driver ng tren. 58,000 hanggang 65,000 pesos kada buwan ang inaalok na sweldo. Pero ang bagong requirement ng Japan, Language Proficiency Certificate o kailangang matutong mag-Nihongo ang aplikante. Ang worker walang nilalabas na pera. No, even for language training, dapat ito covered by the employer. Naghahanap din ng mga driver ng truck, bus at taxi ang ilang bansa sa Europe tulad ng Slovenia, Austria at Czech Republic. Naglalaro ang inaalok na sweldo sa tig 55,000 hanggang mahigit 142,000 pesos. Ang hinahanap naman daw nila dito, marunong magsalita ng Ingles. Kaya sana raw, sabi ni Rexon, mag-alok ng language courses ang TESDA. Pre-trainings po sana para sa mga bata pang katulad ko. Kasi mas marami pang opportunity. Marami mang inaalok na trabaho, marami rin daw hindi kwalipikado. Kaya kailangan mag-alok din daw ang TESDA ng upskilling ayon sa Philippine Association of Service Exporters. Automation ng mga machines na ino-operate. Pangalawa ay yung sa drivers na hindi manual, puro automatic kasi sila. Pangatlo ay mas mahaba ang bases nila kaysa atin. Nakikipag-ugnayan daw ang Department of Migrant Workers sa TESDA tungkol dito. Pero sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, kasabay ng mga alok na job opportunities ay usapan din sa hiring countries kung paano proproteksyonan ang ating mga manggagawa. Yes, may demand. Yes, magaling ang Filipino workers. Pero, teka, dapat safe, ethical. One example ng pag-uusapan, host country, bago kayo mag-issue ng visa, siguraduhin nyo dumaan sa DMW. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dinisqualify ng COMELEC 2nd Division si dating Congressman Edgar Erice sa darating na 2025 elections dahil sa mga pahayag niya kaugnay sa maanomalya umanong kontrata ng COMELEC at Miro. Iaapela raw yan ni Erice sabay giit na wala siyang nilabag. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ibinabang resolusyon ng 2nd Division ng COMELEC, disqualified si dating Congressman Edgar Erice sa pagtakbong muli bilang kinatawan ng 2nd District ng Caloocan. Desisyon ito ng COMELEC 2nd Division sa isinampang disqualification case ng isang nagngangalang Raymond Salipot dahil sa paglabag sa Article 22, Section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa panggugulo sa proseso ng eleksyon o pagdudulot ng kalituhan sa mga botante sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mali at nakakaalarmang impormasyon. Kaugnay ito ng mga pahayag kamakailan ni Erice sa media. Kabilang na ang pagsabing maanomalya umano ang kontrata ng COMELEC at Miro para sa 2025 automated elections. Nito lang Abril ay naghain si Erice ng petisyon sa Korte Suprema na humihiling na ipawalang bisa ang COMELEC-Miro deal. Naghain din siya ng corruption complaint sa Ombudsman laban kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia kaugnay nito. Sabi ng COMELEC 2nd Division, wala umanong inilabas na ebidensya si Erice sa kanyang mga sinabi. Si Erice, iaapila raw ang desisyon. Wala raw siyang nilalabag na probisyon ng Omnibus Election Code. I am not violating Section 261Z of the Omnibus Election Code because the particular provision pertains to violations and offenses committed during the voting.
Galit lang po sa akin yung mga commissioners dahil naiirita sila. Kaya po ang tunay na dahilan kung bakit po nila ako dinidisqualify is, I think this is disqualification because of their irritation to my persistence. Sabi ni Erice, hindi niya kilala ang nag-file sa kanya ng kaso, pero binanggit niya ang umunoy pagiging malapit ni Chairman Garcia sa makakalaban niya sa eleksyon sa Caloocan. Di niya tinukoy kung sino pero nag-post siya ng litrato ni Garcia kasama si incumbent Congresswoman Mitch Cahayon Uy ng 2nd District ng Caloocan. Ninang siya ni Chairman Garcia sa kasal. Tapos lawyer siya nung naglaban kami, lawyer sa protesta si Chairman Garcia. Paliwanag ni Uy, wala siyang kinalaman sa disqualification case ni Erice. During the time na election lawyer siya, Attorney George used to be my election lawyer. So yung protesta ko rin noon sa kay Erice ay siya yung naging lawyer ko. Nagkataon na nagkatuwang kami sa isang kasal, pero it has nothing to do with his case right now with COMELEC. Si Garcia naman, sinabi ring wala siyang kaugnayan sa desisyon ng COMELEC 2nd Division. Nag-file na rin siya ng inhibition na nangangahulugang hindi siya makikialam sa lahat ng kaso kaugnay kay Erice. Kinokonek sa akin, ano naman pong pakialam ko naman sa division? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, walang sama ng panahon pero inulan at binaha ang ilang lugar sa bansa. Gaya po ng naranasan ng mga taga Santa Praxedes sa probinsya ng Cagayan. Lubog sa baha ang maraming bahay at kalsada kasunod ng malalakas na pag-ulan kahapon. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng shear line na binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Posibleng magpatuloy ang epekto niyan sa eastern section ng Northern Luzon. Kasabay nito ang pag-iral din ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magpapaulan din sa Mindanao. Samantala, bahagya ring lumakas ang amihan at umaabot na ang ihip nito sa Central Luzon at Metro Manila. Pero paglilinaw ng Pag-asa, sa ngayon ay tuwing madaling araw pa lamang ramdam ang lamig ng hangin. Base sa datos sa Metro Weather, uulanin ng Northern Luzon, Mimaropa, Quezon, Western Visayas, kasama ang Negros Island Region at halos buong Mindanao. Matitindi ang ulan kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. May chance rin ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, bandang hapon o gabi.